What's up sa inyo mga kegwa? Yung araw nga guys, lumibot-libot muna ako. Dahil nga hindi pa nabenta yung sasakyan natin, naglibot-libot na muna ako para makahanap tayo ng mga ikapapalit natin. Bali ang balak nga ni Guada mga kegwa ay dapat automatic na lang kukunin namin. Pero pinag-iisipan ko pa talaga mga kegwa kasi gusto ko sana matuto si Guada sa manual. Mas maganda kasi sa feeling yung marunong tayo mag-manual kasi yung automatic saglit na lang yan. Kasi kapag automatic lang yung alam mo, mahirapan ka talaga pagdating sa manual. Ganyan rin ako noon dati, gusto ko automatic na lang kasi madaling patakbuhin. Pero napag-isip-isip ko na okay pala yung manual kaysa sa automatic. Kaya may mga ilang araw pa akong para makapag-decide. Pero kung ako tatanungin mga kegwa, manual talaga kukunin ko. Kasi kung kukuha ka ng lisensya sa LTO, hindi naman automatic yung pinapadrive sa'yo, manual naman. Kaya siguro mas okay, nag-usap na lang muna kami ni Guada. Kaya ko lang din to sa inyo mga kegwa, palagay nyo ano kaya mas okay, manual automatic. Baka kaya nyo ko bigyan ng idea dyan mga kegwa kung anong mas okay. Basta ako mga kegwa, gusto ko talaga manual. And tapos na pala ako naglibot-libot yung mga kegwa, may dinaanan lang ako dito saglit dito sa warehouse namin. Bali ngayon nyo lang nakita yung warehouse na yan mga kegwa kasi mayroon rin ng business dyan. Sa mga malalapit lang sa akin yung may alam kung anong laman dyan mga kegwa. Kaya ito mga kegwa, umuwi muna ako, naglaban na muna ako ng mga basahan namin. Tumawag kasi si Guada mga kegwa na may titingin doon ng sasakyan. Galing pa doon ng Manila mga kegwa kaya medyo matagal pa rin yun. Dahil nainip ako sa kakaantay mga kegwa, naglaban na lang muna ako niyan. Halos si Kobe nga lang may gamit niyan. Kasi halos araw-araw iba-ibang basahan na nagagamit ni Kobe. Dahil nga paubos na yung mga basahan namin kaya naglaban na lang ako. Kasi maubusan na ako ng basahan mga kegwa, damit ko na yung may punas ko. Ngayon kasi mga kegwa, pinapalabas na namin si Kobe dyan sa terrace namin, hindi na namin siya kinukulong. Maliban na lang kapag may gagawin kami dyan sa terrace mga kegwa, kinukulong lang namin saglit. Tulad yan ngayon, naglalaba ako, binuksan ko yung gate, kailangan ikulong natin siya para di siya tatakbo. Kasi kapag makalabas yan si Kobe mga kegwa, mahirap nang habulin yan, mabilis na mabilis yan. Kahit saan pa nagsusuot yan mga kegwa at saan pumupunta. Meron pa naman mga talahiban dito sa amin mga kegwa, baka doon sumuot. Mahirapan na tayong habulin nun. Tapos makatipa yung talahiban. Ako po. Balik kinausap ko na rin si Deo dyan mga kegwa, naalis kami, pupunta kami de la Pastor, tingnan namin yung sasakyan. Sinasama ko nga si Deo mga kegwa no, para may alalay ako doon. Kasi balak rin namin baklasin yung carrier doon mga kegwa para kung sakaling may bibili, diretso-diretso na alis. Kasi di ko sinasali yung carrier sa pagbenta mga kegwa, maliban na lang pag gusto nila. Hindi kayo, baka malungkot ka sa video. Nakukuha ko naman dyan. Hindi na nga kami nag-helmet dyan mga kegwa kasi balak namin dumaan dito sa likod. Ito yung dinaanan namin ni Glenn mga kegwa nung nagbiyahe rin kami papuntang De La Pastor na gabi. Doon kami sa likod dumadaan kapag matigas na yung ulo namin. Minsan kasi gusto namin hindi mag-helmet kaya doon na lang kami dumadaan. Bali si Deo na nga muna pinadrive ko dyan mga kegwa kasi andyan si Guada. Dito na nga kami sa De La Pastor mga kegwa. Dito ko na nga pinarada yung sasakyan mga kegwa para hindi na lubak-lubak. Bali kami pa nga nag-cover dyan mga kegwa kung naalala niyo yung video namin noong isang araw. Medyo wasak na nga talaga yung cover natin mga kegwa no kasi sobrang luma na niyan. Pero ganun pa man mga kegwa, gagamitin pa rin natin yan kasi pwede pa naman siya magamit. Habang hinihintay nga namin yung bili mga kegwa, magkape na muna kami. Alam kasi natin yung mga kegwa na mahilig ako sa kape. At dumating na rin yung titingin mga kegwa. At yun mga kegwa, sabi nila balik na lang daw sila. Tawag na lang daw sila ulit kung sakali. Bali taga Angeles lang pala yan sila mga kegwa. Akala ko taga Manila. Sobrang dami kasi nag-i-inquire mga kegwa, nalilito na ako. Sabi ko nga kegwa daw, wag na muna i-entertain yung mga Manila kasi malayo pa yung biyahe, marami pang titingin na taga Pampanga lang. At yan nga si Alan mga kegwa, tamang sayo-sayo lang yan kasi mamaya iiyak yan pag uwi namin. Habang busy nga si Alan dyan sa sayo-sayo mga kegwa, umalis na lang muna kami ni Deo. Bali pumunta nga muna kami ng Mr. DIY mga kegwa upang bumili ng tools. Kasi babaklasin namin yung carrier sa itaas mga kegwa. Wala kasing match dun mga kegwa sa tools ko. Kaya nagbabakasakali kaming meron dito mga kegwa kaso wala rin pala kaya hindi kami nakabili. At yan na nga si Alan mga kegwa, umiiyak na nga siya kasi uwi na kami. Tapos sabi ni Guada, isali daw siya sa video kasi nagagalit daw siya tuwing nanonood siya. Wala daw siya sa YouTube at saka Facebook. Gusto ko ito mag-vlogger ni Alan mga kegwa. Haha, bye!